Gaano man kaganda ang iyong idea, kung hindi mo naman ito maia-apply dahil hindi ka confident, ay hindi pa din ito mangyayari. Ang self-confidence ay isa sa pinakamahalagang sangkap para magtagumpay sa buhay. Sa katunayan ay mas importante pa nga ito kesa sa intelligence. Dahil sa totoo lang, madaming tao ang matalino, ngunit kulang sa confidence kaya hindi na ia-apply ang kanilang nalalaman. Habang merong iba na hindi naman katalinuhan, ngunit punong-puno ng confidence, at sila pa ang mga nagiging successful sa buhay. Sabi nga ni Tony Robbins, knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Action is power. Ika nga sa classroom, kahit na alam mo ang sagot, pero kung hindi ka confident na mag-recite, ay masasayang lang ang nalalaman mo. Kaya naman, gusto kong ibahagi sa iyo ang 6 psychological tricks para ikaw ay maging confident. Siguraduhing mapanood ang number 4 dahil ayun ang pinaka-importante. Kung handa ka na, let's go! Number 1. Visualize that you are confident. Hindi alam ng ating isipan kung ano ang totoo sa hindi, kaya pwede mo tong magamit sa iyong advantage. Sa katunayan ay nagkaroon ng study sa Ohio State University tungkol dito, na kung saan ang 15 basketball players ay hinati sa 3 grupo. Ang group 1 ay nagpa-practice ng shooting sa free throws araw-araw for 30 minutes, habang ang nasa group 2 ay hindi man lang humawak ng bola for 30 days. Habang ang group 3 ay hindi man lang humawak ng bola for 30 days, ngunit sila ay nagvi-visualize na nagsushoot sila ng bola sa free throws. At ang resulta, ang group 1 ay nagpakita ng 24% improvement, habang ang nasa group 2 ay wala man lang improvement. Pero ang nasa group 3 ay nagpakita ng 23% improvement kahit hindi sila nagpa-practice physically. So the point is, you can practice being confident through visualization. Number 2, change your physiology. Ang ating posture ay nakakaapekto sa ating emotion. Kung mapapansin mo, ang posture ng taong depressed sa taong hindi confident ay iisa lang. Sila ay nakaslouch, nakatingin sa baba, mabagal magsalita, at malalim ang paghinga. Pero kung gagawin mo ang tinatawag na power positions, katulad ng stand straight, chin up, keep your shoulders back, pull your stomach in, and just imagine na parang may suot kang kapa sa likod na parang si Superman, at bigla-bigla ay magbabago ang emotion mo into a confident state. Dahil based on studies, kapag ginawa mo ang power positions, ay tataas ang testosterone mo by 20%. Ang testosterone ay may kaugnayan sa ating self-confidence. At ibinababa din nito ang cortisol o ang stress hormone by 23%. Kaya mahalaga na maging aware ka sa posture mo all the time. Number 3, empowered with knowledge. Sabi nga sa isang quote, lack of confidence is due to lack of knowledge. Totoo naman talaga na kapag hindi natin alam kung paano gawin ang isang bagay ay hindi tayo confident. Kaya mahalaga na nagdadagdag tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng sariling experience o sa pagbabasa ng libro o pakikinig sa wisdom ng ibang tao. Sabi nga ni Brian Tracy, be a lifelong student. The more you learn, the more you earn. And the more self-confidence you will have. By the way, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Dahil nag-a-upload ako ng mga videos na makakatulong na mabago ang mindset mo. Videos patungkol sa financial literacy, personal development, book summaries at marami pang iba na siguradong kapupulutan mo ng aral. Okay? Let's go! Number 4, cognitive restructuring. Ang self-talk na nangyayari sa ating isipan ay may malaking impact sa ating buhay. Kung iisipin mong mabuti, lahat ng bagay ay nagsimula sa thoughts. Ang gadgets, computer, eroplano, kotse, ito ay nagsimula
as a thought na naging realidad. Katulad din sa atin, how you see yourself will eventually become your reality. Ano man ang story na lagi mong sinasabi sa iyong sarili ay ayon ang magkakatotoo. Sabi nga ni Tony Robbins, the only thing that's keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself. Ano ba ang madalas mong sinasabi sa iyong sarili? I can't do that, I'm not good enough, I'm shy. Ito ang mga bagay na pumipigil sa iyo para maging confident. Kaya ngayon, baguhin mo ang mga sinasabi mo sa sarili mo. Katulad ng, I can do this, I'm good enough, I'm confident. Number 5, act. Ito ay pinauso ng psychologist na si Stephen Hayes noong 1982 na kung tawagin ay acceptance and commitment therapy. Ayon kay Hayes, ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng breakthrough ay tanggapin na meron kang mga bagay na kinatatakutan. Dahil kapag mas lalo mong nilalabanan ang emotion mo, ay mas lalo pa itong tumitindi. Ika nga, the more na pinipilit mong makawala sa fear or anxiety, ay mas lalo kang hihilain nito pababa. Halimbawa na lang, nung nagsisimula ako sa public speaking, pinipilit kong labanan ang takot. Paano kung magkamali ako? Paano kung makalimutan ko? Paano kung di nila magustuhan? Hanggang sa yun na lang ang focus ng isipan ko. At nung umakyat na ako sa stage, alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagkatotoo lahat ng iniisip ko. Pero simula nang tinanggap ko sa sarili ko na normal lang ang takot at kaba sa public speaking, ay naging maganda ang performance ko. At kahit tanungin mo ang mga taong matagal na sa industriya ng public speaking, ay nakakaramdam pa rin sila ng kaba sa simula ng kanilang talk. Ngunit ang pinagkaiba nila sa karamihan ay tanggap nila na ang kaba ay part ng public speaking. Parang failure. Failure is not the opposite of success. It's part of success. Kailangan mong mag-fail para maging successful sa buhay. Kailangan mong tanggapin na ang nararamdaman mong takot at kaba ay normal lang para ikaw ay maging confident. Number 6, expose yourself. Kailangan mong ma-expose sa mga bagay na kinatatakutan mo araw-araw. Normal na hindi ka maging confident sa mga bagay na ngayon mo palang susubukan. Pero kapag madalas mo na itong ginagawa ay parang nagiging normal na lang ito sa'yo. Parang pagmamaneho ng kotse. Sa una ay hindi ka confident. Natatakot ka na baka makabunggo ka. Pero dahil palagi mo na itong ginagawa, kahit na may kausap ka sa phone or kumakain ka, ay kaya mo nang magmaneho nang walang kahirap-hirap. Pero wag mong gagawin yun for example purposes only. Kaya totoo ang kasabihan that repetition creates the master. At yan ang 6 psychological tricks na makakatulong sa iyo para ma-boost ang iyong confidence. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang videong to, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pa tayong matutulungan na mabago ang mindset. At huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para kapag may bago tayong videos, manonotify ka kaagad.